Yo mga kaumada, today we're going to demonstrate kung paano i-set up yung G-Connect custom Wi-Fi portal natin. Kasi marami na nagtatanong. And disclaimer nga lang pala, yung custom portal na ito is exclusive lang, no, for the CBC or yung cloud-based controller. Kasi hindi natin siya na-test sa SDN software or sa OC200 yung hardware controller. Kasi pagkakaalam ko, iba rin yung format o yung setup kapag locally hosted versus dun sa cloud hosted na portal. So ayan, disclaimer lang. Pagkakaalam ko sa cloud-based controller pa lang ito gumagana. Okay. Kasi may mga nag-attempt na rin i-import nila ito sa mga controllers nila. Ayun. Tapos sinasabi nila yun nga hindi gumagana. Tapos ayun, I found out na hindi pala sila naka-cloud-based controller. Ayun. So ayan, i-run through lang natin very quick yung interface niya. Kasi may mga na-update na. May mga in-update na ako dito. Tapos makikita nyo dito sa GitHub. Ayan, medyo nagbago na yung itsura niya. Ayan, so dito pala natin siya mada-download, no? I-provide ko yung link sa description kung paano siya i-download. So ito yung link. So ganito yung gagawin nyo. Click nyo yung code. Tapos ayan, download zip. Yung sa akin na-download ko na. Tapos ayan, in-extract ko na siya. Dito siya sa download folder. In-extract ko na siya. Ito siya. So, ayun, take note pala, no? Pagkagaling sa GitHub, nagkakaroon na nadodoble yung folder niya. So, make sure na papasok kayo dun sa pinaka-root folder, yung pinaka-main. Tapos, kukunin nyo yung i-highlight nyo yung mga source file. Tapos, saka nyo siya i-zip ulit. Yun na yung i-upload nyo sa controller ninyo. Sa import customize page. No? So, ayun. I-run through lang muna natin yung interface niya. And then later on, let's discuss kung ano yung pwede nating i-update. Tsaka kung paano siya i-update. Saan? Anong tool yung pwede nating gamitin. Eto, sa browser lang natin i-run, no? Kasi wala pa tayong spare unit na Android na pwedeng gamitin for testing. Ayan. So, pwede nyo ring ma-preview ito, no? Gusto nyo ma-preview. Puntahan nyo lang tong yung root folder nga, pinaka-main. Then, etong index. Buksan nyo lang yan sa Chrome. And then, ganito. Initially, ganito yung niya. Magbukas nyo, di ba? Pagka naka desktop view kayo or naka-tablet view, ganyan siya. And then, pag in-inspect natin and then we switch to smartphone view or yung sa phone, yan. Gaganyan na siya. Okay? So, sige, i-run through natin yung interface very quick. So, eto, yung pinaka-logo ng G-Connect. Pwede nyo palitan yan. Ayan, yung greetings naman. And automatically, nagsiswitch siya, no, according to time. Time-based siya. So, kung morning, good morning. Afternoon, good afternoon, good evening. And then, etong rotating text na to, every 3 seconds nagpapalit siya, no? Ito, pwede nyo rin itong palitan. Depende kung ano yung gusto nyo i-promote, no? And then, for the voucher code, actually, nag-stick lang ako dun sa pinaka-sweet spot, eh. For Umada controller kasi, we have 6 to 10 yung range ng voucher code length natin is range from 6 to 10 characters, no? So, nag-stick lang ako dun sa pinaka-sweet spot, which is yung 8. Kasi hindi siya ganun ka haba, hindi rin siya ganun ka iksi. Tsaka lucky number yung 8, diba? So, ayan. And then, ayan, yung button niya. And then, sa baba, wala ka namang need na galawin. So, dito naman sa rates natin, sa kabilang page. So, ito, nag-add lang ako, no? As you can see dito sa screenshot ko sa GitHub,
Ay, wala pa yan. So, yan, na-update na. Nilagyan ko ng GCash column. No? Kasi, may nakapag-suggest na better daw yung mas mura yung GCash sa cash. Kasi nga yung GCash medyo matrabaho siya. Kasi, hindi naman tayo naka-payment gateway. Kaya, wala tayong mga subscription fee na binabayaran. Itong automation na ginawa natin is parang workaround, talagang tayo yung nag-setup. So, ang kagandahan naman nito, matrabaho nga lang siya, pero ang kagandahan naman, kahit mag-down yung mga payment gateways na yun, walang bearing sa atin yan. Working pa rin yun sa atin kasi nga, wala naman tayong integration sa kanila. Parang workaround yung ginawa natin. So, ayun, yun lang yung kagandahan. At the same time, walang middleman, di ba? Diretso sa account natin yung payment or sa GCash account natin. So, yun lang yung kagandahan. Okay, so yun. Kaya naisip kong mas mura yung GCash. Kasi nga, para mag-effort talaga sila. So, okay. So, yan. Pakita ko sa inyo later kung saan na-update yung Wi-Fi rates, yung time, number of users, and then ito sa baba, this is another rotating text, no? Pwede kayong maglagay dyan yung mga disclaimer, additional information. Ayan, pwede nyo ring ibaguhin yan. And then lastly, ito yung instruction na sinasabi ko. Kasi nga, medyo manual yung sa atin. Sa umpisa, pag hindi pa nila kabisado, kailangan talaga nila i-follow. But then, yung kailangan lang naman talaga nilang gawin, pag nalaman lang nila yung GCash number nyo or may mga QR code na kayo na naka-prepare, automatically, tapos naka-setup na yung GConnect app ninyo or yung GConnect macro nyo naka-setup na. So, sa initial lang yung medyo matrabaho, but then kung pag nakabisado na ng mga users, madali na lang. Sisend na lang nila directly yan sa GCash number ninyo. Tapos, alam na nila yung yung routine. So, makakatanggap sila ng SMS, then input nila yung voucher code dun sa portal ninyo. So, ayan. So, sa umpisa lang. So, eto. Ayan. Tapos itong QR code yan, pwede nyo rin baguhin yan, no? Pwede nyo lagyan yan sa either yung sa GCash ninyo or sa Wi-Fi ninyo para madaling mag-connect. Pero I think wala naman masyadong gumagamit ng QR code. Depende lang siguro. So ayan, for design purpose lang, aesthetics. So ayan, so ang gagawin nyo dito, how to pay via e-wallet. So gagawa tayo ng, sa akin lang, gumawa ko ng parang sender na Wi-Fi na walang password. Open lang siya for 2 minutes. I think 2 minutes is enough, no, para makapag-transact. So, ayun, pwede nyo namang i-extend yun. Pwede naman sila makiusap na i-extend pagka inabutan sila. Kasi nagbabasa pa sila ng instruction. So, ayun, pwede nyo namang i-extend yan. So, sa akin, 2 minutes per day per device. So, after 2 minutes, hindi na sila makakonect ulit. So, ganun yung ginawa ko. Kasi nga, I think mas reliable pa rin na may parang talagang dedicated na Wi-Fi for sending e-wallet compared dun sa iwa-whitelist mo siya dun sa ACL. Lalagay mo yung mga URLs for GCash, for Maya. Medyo siya, unreliable. May mga times na nakapasok, meron ding times na hindi. So, ayan, kaya nag-decide ako na gumawa lang ng dedicated na SSID for sending GCash. So, ayan, no. Ganito yung setup ko for the sender na GCash. So, pakita ko lang very quick kung paano ko siya sinet up dun sa sa settings, WLAN, SSID. Ganito, ito yung name ko. Ito yung name sa Wi-Fi na ayan. G-Sender. So, wala siyang security none. So, ayan. Edit na natin, to quickly check. Run through. 2.4 lang siya. Guest network siya. Ayan. Importante yan to make sure na hindi sila nakapasok dun sa private network natin. So, dapat naka-enable yung guest network. Dapat guest lang sila. Security none. Other than that, wala na naman akong ibang sinet up dito. Yung limit lang. So, may gumawa ako ng mga profile. Nilimit ko lang sa 5 Mbps. Yung mga yan. Other than that, wala na naman. So,
Ayan, sa SSID yan. And then may corresponding ano yan, portal, no? So may GSender kasi na SSID, meron ka rin GSender dun sa portal. So ganito yung setup ko sa portal, no? No authentication siya. Tapos yung authentication timeout 2 minutes per day. So daily limit. Naka-disable yung HTTPS redirection para medyo bumilis. And then meron akong landing page na ano, Google Forms. So pwede kayong gumawa niyan para yun, may mga instructions kayo na gusto i-show or yung mga gusto i-promote. So yung ganyan sa akin. Yan. I-update ko pa yan. So pwede kayo mag-upload ng mga pictures, demonstrate kung ano yung payment process. Lagay kayo ng mga QR codes. Yan, depende sa inyo. Okay? So ganun yung ginawa ko dun sa open wifi or yung sa free wifi ko, yung pang sender wifi. So of course, yeah, after nila makakonect dyan, pwede na sila mag-send ng GCash or Maya. And then eto, pwede nyong ilagay dito yung yun nga, yung GCash number ninyo. At yun nga yung na-mention ko earlier, na pwede nyo ring gamitin to QR code. Pwede nyo palitan yung QR code ng QR code ninyo. Ayan. Tapos yun, next is yun, makakatanggap ng SMS. Connect sila dun sa portal, lagay nila yung code. Ayan. So yan lang naman. Yeah, medyo manual siya. Sa umpisa medyo matagal, pero pag na master na nila, mabilis na lang yan. So I think yun lang naman yung sa interface walkthrough. So ngayon, let's run through naman yung pinaka talagang madalas na tanong kung paano i-update yung Wi-Fi rates. So ituturo ko sa inyo paano. Ang gagawin nyo niyan, puntahan nyo lang yung pinaka main folder. Ito lang yung kailangan nyo, index.html. Open nyo lang sa normally notepad lang naman yung meron tayo. So yan, notepad. Ayan, and then dun sa interface, tingnan nyo lang etong Wi-Fi rates. I-search nyo lang yan kasi kung ano yung text na nandiyan dyan, nandito din yan kasi HTML file lang naman to eh. So ayan, ito na nga Wi-Fi rates. Ay, hindi pala. Hindi siya makikita nyo kasi ito yung indicator nyo. Ayan. Yung exact format ng kasi may mga ibang Wi-Fi rates din pala dyan. So, exact format ng text. So, ayan, Ayan. So, makikita nyo, ganito yung itsura nyo. Naka-table siya, Ayan, ayan yung mga rates. Naka-table siya. Yun, itong first is the cache and then the GCash duration and then yung number of users and then so on. So kayo na bahala. And then next is ano pa ba yung pwede nating ma-modify dito? Ayan, balik lang tayo sa landing page sa pinakaharap. Ayan. So for the logo pala, ayan, punta lang kayo. Gusto nyo palitan yung logo. Dun sa main folder pa rin, hanapin nyo yung IMG folder and then yung palitan nyo lang to tong image na to, but make sure the same file name, ganun pa rin, same file name, PNG format. And then for the dimension naman, recommended is 2448 by 1140. Hindi naman exact, at least mga around ganitong size para medyo maganda naman. So ayan, so tapos ng yung logo, etong rotating text, pwede niyo ring i-update yan or palitan yung mga kung meron kayong mga gustong i-promote. Ayan, so ayan, hanapin niyo lang din to. I think dito is pwede niyo i-search dito yung rotating text. Ayan, so ito siya sa baba. Makikita niyo rotating text. Tapos baba niyan, ayan, ito yung part na nasa landing page. Taas ng voucher code. Ayan, pwede nyo siyang dagdagan. Ayan. Basta yung sequence niya is
meron siyang gap na 3 seconds na before mag-change. And then, yung sa rotating text 2, ito naman yung nasa baba ng rates, yung parang disclaimer niya. So, yung nandito. Ito naman yan. Pwede nyo ring palitan yan. Ayan. Okay. Okay, so next is etong sa voucher code naman, pwede nyo rin palitan yan, no? Depende sa inyo. But make sure lang na yung gagawin yung vouchers o yung voucher code nyo, dapat align dito sa nasa portal ninyo. So kung 8 lang din, dapat match sila. So ayan naman, yung i-search nyo yan, I think yung voucher code ayan, so yan tama, voucher code. Ito, palitan nyo lang to, max length. Ayan, yung 8 nakalagay na 8, palitan nyo lang yan. So ayan, kung gusto nyong baguhin. Pero kung goods na kayo dito, edi as is na lang. Tapos dito naman, ayan, na-mention ko na rin to yun sa Wi-Fi rates, no? Kasi ito yung madalas itanong. Na-mention ko na rin saan siya papalitan. Ito naman, ito yung sa button na to. Ayan. So, search nyo lang tong how to pay. Ayan. Para mapalitan nyo yung how to pay. Mali yata. Ayan. So, nandito yan. So, pwede nyo to na-update nyo to sa actual na sender wifi nyo. Pang send nyo ng e-wallet na wifi. Tapos, GCash number or Maya, and then yung wifi portal ninyo. So, yan. And then, etong na-mention ko rin yun, itong QR code, pwede nyo rin palitan yan. Pwede kayong pumunta dito sa main folder pa rin, IMG folder, tas yung QR. Pwede nyo palitan yung image, pero make sure the same file name pa din. Kasi dyan naka-reference yung nasa interface natin. So, ayan, na-run through na natin yung interface ng custom portal natin. And I think na-discuss na rin naman natin kung ano yung pwede nating i-update, saan i-update, ano yung pwede nating gamiting tool para ma-update natin yung mga information na nandito sa custom portal, no? So ngayon paano ba siya i-upload or import doon sa controller nyo? Okay? So ayan, take note lang, cloud-based controller pa lang natin ito napapagana. Okay? So ayan, let's proceed. Paano nyo ba i-import? So gagawin nyo, punta kayo dun sa main folder. Diba na-download na natin sa GitHub, in-extract natin, punta kayo dun sa pinaka root or sa main folder. Highlight nyo lang to, lahat ng source file, and then compress zip. Ayan, no. Tapos kayo na bahala kung ano yung name ng zip ninyo. So sa akin, lagyan ko gconnect CWP. And then, punta kayo dun sa controller ninyo. Punta kayo dun sa, for example, itong isa gamitin ko. So, may test wifi ako. Dito, punta lang kayo dun sa, edit nyo lang yung portal kung saan nyo i-upload yung custom portal natin. Then, delete nyo lang and then import. Import nyo yung bago. Ayan. Tapos, apply. So, sa akin, di ko i-apply kasi yan. Updated na yan. So, I think that's it for this demonstration. So, ayan, pag may mga na-miss out ako, comment nyo lang or join kayo or message nyo ako dun sa FB page natin. That's it. Thank you very much. See you sa mga next videos. Bye-bye.